Hello mga stories, welcome back sa ating another content. So, mag-review naman tayo sa Reddit through, So, may nag-ano dito na ito. Ayan. May nag-post at nagbigay ng sa loobin tungkol dito sa bilyar o yung mga real estate, yung development loan, which is pagmamayari ng mga bilyar. So, ito nagsabi na dito na Streamtech lang yung pwede sa bilyar o real estate development group. Okay, so nagdireta ako ngayon sa Camellia Homes. Di sinabi sa akin nung owner na bawal pala ng PLDT or kahit ng anong ISP na hindi Streamtech. So, yung Streamtech na yun, ang pagkakasabi dito is ang ako dito sa mga yan na Streamtech is a bilyar own. So, chinik ko sa Streamtech sa Google.com. Ito sa ISP. So, yan ito, Streamtech is the Philippine Television of founded by Manuel Paulo Villar. So, alam na, di ba? So, tinignan ko yung tinignan ko yung mga plan nila is ang layo at ang expensive, man. Compare na ngayon, di ba? Alam mo yung 50 MBs tapos only 1.5 na. Di katulad sa mga ibang like sa conversion 1.5 na nasa 200 Mbps. Unlike ito 50 Mbps Mbps 1.4 ang lugi, man. Kaya pag kinumpara dito, example, ito 200 Mbps 2499 tapos sa 1.5. Sakit yan, sakit sa 1,000, di ba, na isa sakripisyo per month, di ba? Okay, so balik na tayo dito sa ayun, kaya din Streamtech, walang anti-monopoly laws dito o hindi sila mahahawakan dahil nakaupo ang mga bilyar sa Senado. Diba? Okay, Starlink pwede pa sana but I don't want to give Elon Musk any of my hard-earned money. Well, totoo naman di naman yan na nakukuha kahit saan-saan. Talaga pinaghihirapan talaga. Oo. Ito naman, sabi pag titiisan ko na lang siguro yung prepaid kasi sa Streamtech na puro negative reviews lang. Kaya siguro hindi rin nagpakabit yung last tenant. Okay. Okay. Kahit sabihin natin yan, na sige, kaya na magtitisa ka ng prepaid, what if kung yung signal is yung pumapalo 1 bar, 2 bar. Ang masaklap pag nasa loob ka, no signal, 'di ba? Napaka diba? Yun yung kaya alam mo yung meron kasi dito na yung mga real estate ng mga pagmamayari ng bilyar na real estate companies. So mga to, so Vistala, mga primary residences. Yung Manuel Villar is Vistala Lifescapes. Tapos yung Crown Asia, Vista Residences, yung Golden HB Holdings, Villar City, Vistala, Villar City, Villar City, Vista Malls, Vista Residences, other estate ventures, ganun. Golden MB Holdings, yan yung mga tsaka yung Camellia, Vista, Camellia, kasama na dyan yung pati yung diba? Yung mga yan. Yan yung mga kanila yung mga development. So, pinagkikitaan tayo. Ayan, ito, sabi niya. Ito naman, may dinepende dito kay Elon Musk. Ito na, he dito kay Elon Musk. At least, he is doing something innovative like bringing Sunday to the masses for one. Villas are nothing but greed
they will burn in hell with that so much greed. Ito naman kasi sa majority daw yung mga billiard subdivisions, yung stream tech lang talaga na nakakapasok. Yung iba, mga nag-turn over na sa HOA, yung subdivisions, kaya nakakapasok sa ibang ISP. Yung HOA na yan sa sa HOA, sa real estate, yung ang tawag dito is Homeowners Association, kailangan ng idadaan pa. So, siguro, parang kasama na dito yung parang monthly yung pagbayad doon. Hindi ko alam kung kasi hindi pa ako nakalipat ako ng ganyan. So, yan, mga enforcement regulations, dadaan pa yan, dadaan ng permit, Although sige, may ganun talaga sa mga like sa ibang residences. Yung kailangan ng permit, kailangan bayan ng fees para diyan. Yun lang, di ba? Yan hindi ko alam kasi yun kasi yung mga comments sa mga ibang real estate. Bakit mo sila sabi yan? Kasi bakit nakatira ka ba dyan? Hindi naman sa ganun. Kasi meron ako din sa mga comment section na yun nga, meron daw binabayaran daw monthly na additional. Ewan ko. Diba? Yan ang sabi daw. Minsan nabayad pa ng libo-libo. So, yun. Wait lang agad. Yun, so, yun na so yun, mga restrictions. Ito mga can receive only overly restrictive services when like rules and regulations. Meron kasing fees. Sabi na meron ang fees dito. It can be significant expense of homeowners. It can increase over time. Diba? Na conflicts arise between residents and the HOA, in between different fractions with the HOA. Meron kasing ganun na karamihan sa mga Quezon City, Metro Manila. Ito yung mga non-profit na HOA real estate. So, balik tayo sa real estate. Kaya sabi daw dito, major yung mga kailangan yung budget turnover ng HOA, yung subdivision. Kaya nakapasok. Kaya dapat di binobot. Okay, sige. Okay, so hindi naman sa ako dito. Magiging neutral lang ako dito. But afraid of this, it was illegal under competition law. It's already proceeding about this way back to 2019, but matigas sa mukha ng mga nandala. Balito. Okay, so yun ang nakulungkot dito. Meron kasi ditong may kamilya dito malapit sa amin. So I think yun ang mangyayari, diba? Kaya yun, kahit sabihin natin mag-prepaid ka ng wireless, yung merong prepaid home wifi na wireless yung ganito, pili yung mga yan na bumibili, tapos ang ending may na signal, edul ka, di ba? Napaka parang non-monopoly, para pipilitin kang mag-avail ng ganito ng price. Oh my God. Kaya parang nagtataka, hindi na ako magtataka kung bakit yung iba lumilipat na sa ibang subdivision na hindi bilyar. Yun. So, yun. Yun lang wala tayong magagawa kung yung nila. Unless kung sacrifice ka sa ganitong na internet, nasa sa'yo yan. Sabi ng iba, ang sabi ng iba is may internet naman yung nga lang talagang sacrifice ka talaga. Yun lang di ba so yun nakakalungkot talaga, pero wala ganun talaga, pero yun talaga parang sa pilitan. Yun lang naman sabi ko, at
Sana magawa ng paraan. Wala eh. Sana magawa ng paraan, sana magiging sana hindi tanggalin yung yung para sana tanggalin yung monopoly o ewan ko. Mahirap pa nga hindi kasi ako abogado para dyan. Hindi ako expert sa mga ganyang technicalities. So, yun, masasabi ko. Thank you and see you next video. Bye.